Napatitig sa kawalan si Lay Hidalgo Ramirez. Maraming nagkalat na papel sa mesang nasa harapan niya. Ngunit ni isa wala siyang makapangbakas na siyang magdadala sa kanya sa tunay na rason kung bakit ito nawala. Walang kahit isang mensahe na nagsasabi kung saan ito pumunta. Tanging huling paalam lang na may pupuntahan lang. It's been 5 years since her father disappeared. Nawala ito ng mga ilang linggo bago ang kasal niya na siyang rason kung bakit hindi nito naabutan ang kasal niya. At ang naghatid na lamang sa kanya sa altar ay ang kanyang uncle. Her mother was remarried and was in another country. Kaya wala na siyang inasahan kundi ang uncle na lang niya. She was married to Hiro Ramirez, ang anak ng kasalukuyang nakaupo bilang gobernador ng probinsya. Lay heard the lock being unlocked at the front. Kaya naman, mabilis siyang tumayo upang salubungin ang asawa. Ngunit bago pa man niya pagbuksan si Hiro, nakapasok na ito. Suot ang usual nitong kasuotan na black suit and tie. Kasama pa ang itim ding briefcase na siyang nakasukbit sa balikat nito. Hey, mahina ngunit may kalambing ang tawag ni Hiro sa kanya. Ngumiti naman si Lay, saka pabalik na bumati. Hey love, how's work? Nagkibit balikat naman din si Hiro habang tinatanggal ang sintas ng sapatos niya. Still the same. Boring. Walang bago, but I love it. Napatawa si Lay. Paulit-ulit ang sinasabi ni Hiro ang trabaho na ito ay may pagka-boring. Ngunit mahal din naman ito ang ginagawa. Nagtatrabaho kasi ito bilang sekretarya ng ama nito. Palaging busy ang lalaki. Ngunit hindi naman yung labag sa loob niya. With that, mas nakakapag-focus siya sa sarili. Sa paghahanap ng posibleng bakas kung paano nawala ang kanyang ama. Hanggang sa makarinig siya ng tunog ng cellphone. Mabilis siyang tumungo sa dining kung saan siya nakaupo kanina. Habang nagbabasa ng mga articles at possible leads, tumingin kaagad si Lay sa caller ID at nakitang tumatawag ang kanyang kapatid na si Phoebe. Kaya mabilis niya itong sinagot. Hello, Phoebe. Pagsagot niya sa tawag. Hello, ate? Oh, hello, nasan ka? Tanong niya sa kapatid nang mapansin parang ang hangin-hangin ng background dito. Dahil naridinig niya ito mula sa kabilang linya. Nasa Dahilayan po ako. Pupunta sana ako dyan. Baka pwede ipapabantay ko muna sa'yo si Iza? Pakiusap ng kapatid niya. Napag-isip-isip naman ni Lay. Wala din naman siyang kasama sa bahay kapag wala ang asawa niya kapag nasa trabaho. Kaya walang pag-aalinlangang tumugon siya sa pakiusap ng kapatid. Okay lang, Phoebe. Dali mo na lang dito si Iza. Ingat kayo dyan, ha? Mukhang malakas ang hangin dyan. Oo, ate. Madilim din ang ulap. Nagsisimula na nga akong kumulog eh. Mabiyahe na po ako dyan, ha? Bago pa po umulan. O siya, mag-ingat kayo sa daan ni Iza. Sabi niya sa kapatid bago pinutol ang linya. Who's that? Tanong ng asawa niyang kapapasok lang sa kusina. Nakabihis na ito ng pambahay. Si Phoebe. Nakikiusap siyang, pwede ba raw dito muna si Iza? Oh, ano sagot mo? Sabi ko na ayos lang din naman kasi wala naman ako masyado nakakasama rito sa bahay. Natahimik naman kaagad si Hiro sa sinagot ng babae. Minura niya ang sarili sa kaloob-looban na tila ba'y nagsisisi na nakakaramdam ng pag-iisa ang asawa niya. Hindi naman niya nakakalimutan ang pangakong hindi niya ito iiwan mag-isa. Kaya lumapit si Hiro kay Lay. Nakatalikod dito sa kanya dahil nililigpit ito ang kung anong nasa mesa. Malambing niya itong niyakap sa kapinatong ang baba sa balikat ng babae. Marahan niya yung hinalikan hanggang sa umabot na sa leeg ni Lay. Kiliti naman ang naramdaman ni Lay sa tagpong iyon. Kahit ano pa mang paraan ang paglalambing ng kanyang asawa sa kanya, kapag halikang umabot sa leeg niya, nakikiliti siya. Stop, nakikiliti ako. Bulong niya sa kinagatang pang ibabang labi.
na tila pinipigilan ng sarili na matawa sa sensasyong dulot nito. Tumigil saglit si Hiro upang tignan ang reaksyon ng asawa. Hiro adored Lei ever since they got married. Hiniling niya sa may kapal na sana hindi sila magkalayo ng babae. How he wishes that she won't know the truth. Hinagkan niya ang asawa, ngunit saglit lamang yon. Dahil gusto magpatuloy ni Lei sa pagliligpit. Pinabayaan naman siya ng lalaki. Ngunit hindi rin ito mapigilang magtanong. You're still investigating that? Tanong ni Hiro sa asawa habang ang mga matay nasa mga papel. Tumango naman ang babae bilang sagot. Oo naman, hindi ako nawawala ng pag-asang makahanap ng posibleng lead para matagpuan si Daddy. I know he's still out there. I'm still looking for leads. And I hope makahanap ako kahit papano. What if? Sa palaisipang yun ni Hiro, alam na agad ni Lei kung saan patungo ang pag-uusap nila. I don't believe he's dead anyway. Hanggat walang leads, ang nagpapatunay na wala na nga siya, magpapatuloy pa rin ako sa paghahanap sa kanya. Lei is that woman. Hindi sumusuko. Lalo na't buhay ng ama niya ang pinag-uusapan dito. Gaya nga ng sinabi niya, hindi siya maniniwalang wala na ito kahit ilang taon pa man ang lilipas. The police are almost on the verge of closing the case. Pero malaki ang ibinabayad nila para hindi ituloy. One deserves justice. Hindi na umimik pa si Hiro at tinuon na lang sa iba ang pansin. Meanwhile, Lei overthinks Hiro's silence about her answer. Hindi naman sa nag-iisip siya na parang may tinatago ang asawa. Ngunit alam niyang baka sakaling nag-iisip ito sa kapakanan niya. Na iniisip niya siguro, nag-aalala lang si Hiro. Dahil parang pilit na naman niya inuungkat ang noon pa sana ibinaon na sa pinakailalim. Nag-dinner na lang din ang dalawa. At inisip ang mga mangyayari sa Biyernes. Birthday kasi ng ama ng asawa niya na si Governor Ramirez. Merong malaking handaan si Gov, kaya imbitado ang lahat ng sino mang napapadalhan ng imbitasyon. Nakabili naman din si Lei na isusuot niya pagsapit ng Biyernes. Yun nga lang, parang wala siya sa sarili niya dahil sa mga iniisip niya patungkol sa mga clues kung paano hanapin ang ama niya. Huwebes, pinuntahan ni Lei ang last location kung saan naroon ang ama niya nung hindi pa ito nawawala. Yun din ang pinakahuling lugar na may CCTV. Parte iyon ng mall. Hindi niya alam kung may binili ba ang kanyang ama rito. Ngunit pumasok siya sa isang eye care boutique. Tiningnan niya ang mga klase-klaseng salamin pagkapasok. Agad naman din siyang nilapitan ng isang attendant na nag-aakalang may bibilihin siya. Good morning, how may I help you, ma'am? Malambot na boses ang bati sa kanya ng isang attendant doon. Tinignan niya ito at nakitang nakangiti ito sa kanya. Ngumiti din naman siya pabalik. I'm okay, sagot niya sa attendant. Akmang aalis na sana ito nang bigla naman niya itong inagapan nang hawakan niya ito sa braso. Tila naguguluhan ng attendant sa ginawa ni Lei, kaya bumakas na lang bigla ang takot sa mukha nito. May CCTV records pa kayo dito sa boutique niyo? Bakit po, ma'am? Tiniyak na attendant na magtunog maganda kahit sobrang halata ang pagiging kabado. Ay titignan lang ako. Don't worry, everything I see from the footages, akin lang din naman yun. Tila hindi naman siya pinaniwalaan agad ng attendant. Masusi pa siyang tinignan nito hanggang sa tuluyan na rin tong ginabayan patungong footage room kung saan naroon ang mga kuha ng CCTV. Hindi po kita tinutulungan ngayon dahil natatakot akong baka galawin po ninyo ako. Tinutulungan ko po kayo dahil baka may gusto kayong hanapin. Isang palaisipan ang sinabi ng attendant para kay Lei, kaya agad niya itong kinwestiyon. Alam mo, ang alin po? Sa mabilis na sagot sa kanya ng attendant, gano'n na lang din ang pagbuga niya ng isang malalim na hininga na siyang nagpakalma sa kanya. She's not supposed to do that.
Kaso hindi niya rin alam kung ba't ganun ang pakiramdam niya. Baka gusto niya siya na lang muna ang nakakaalam. Maging ang mga pulis ngay hindi niya rin sinali. Pero pinababantayan niya sa hatol sa kaso ng ama niya na hindi naman to dapat magsasara bigla. May isang tao sa footage room, kaya kinalabit yun na attendant para umalis sa kinauupuan nito para kumilos na si Lay. Hindi naman din nag-aalangan si Lay sa tagpong yon at kaagad na umupo sa bakanteng swivel chair na kanina lang may nakaupo ngunit pinaalis. May mga pinindot si Lay bago siya napunta sa history footage. At nang makarating, doon niya hinanap ang petsa kung kailan nawala ang kanyang ama. Tuluyan na rin siyang iniwan ng attendant sa footage room dahil may aasikasuhin din ito mga customers sa loob ng butik. Maingat at alerto si Lay sa bawat petsang nadadaanan niya at na makita niya ang petsang hinahanap niya, yun na ang pinindot niya at pinanood. Sa kuha ng CCTV footage, nakita niya ang amang pumasok sa butik. Normal lang ang kilos nito, na para bang hindi ito mawawala pagkatapos. O baka naman nagpapanggap lang ito. Pinanood pa ni Lay ang mga sumunod na ganap, ngunit wala namang bago. Kalmado pa rin ang ama niya habang bumibili ng salamin. Hanggang sa nakita niya na lang ang isang attendant na may kinuhang salamin na hindi nakastock sa loob. Nahula ng babae, parang nasa stockroom pa ito. Naalala ko, he requested glasses that have a hidden camera. Yun ang naikwento niya sa akin. Hindi naman ako masyadong nagtataka kung bakit. Hindi naman din bago ang salaming may nakatagong camera. Ayoko na rin makaalam kung bakit o saan gagamitin. Kwento ng attendant nang makabalik. Napalunok si Lay. Tila hindi niya rin alam ang iisipin. Anong gagawin ng kanyang ama sa salaming may kamera? Tanong niya sa sarili, habang pinapanood pa rin ang footage. Ilang saglit lang binayaran na ng ama niya sa salamin yon, pagkatapos umalis na rin. Ngunit bago pa man makaalis, napanood ng dalaga kung paano tumigil ang ama niya. She narrowed her eyes to see things clearly. At doon nakita niya kung paano kinuha ng ama niya ang cellphone sa bulsa nito. Na tila may tumatawag kaya sinagot agad dito ang tawag at nilagay ang cellphone sa kanang tenga. Dali-dali namang binuksan ni Lay ang phone niya. Tinignan niyang muli ang timestamp sa monitor saka inobserbahan ang naging history ng pag-uusap nila ng kanyang ama. Hindi niya tinawagan ng ama niya sa mga oras na yon. Kaya nagtaka siya kung sinong kausap nito. Gumapang sa sistema niya ang galit. Dahil hindi niya pa makuha-kuha lahat, kaya wala sa kanya ang phone o kung ano mang kagamitan ng ama, even the glasses. Wala. Anong klaseng modelo yung salamin na binigay sa ama ko? Tanong niya, saka naman pag-alis ng attendant upang kunin ang modelong naibigay sa ama niya. Hindi naman katagalan ng pagkawala ng attendant, mabilis ito nakabalik dala ang isang box. Nilagay kaagad to ng babae sa ibabaw ng mesa, sa harap niya. Mabilis nilang tinanggal ang seal box at binuksan ang produkto. May switch sa gilid niyan. It's a small switch. Pwede mong pindutin kahit kailan mo gusto. Payo ng attendant sa kanya. Kapag pinindot niyo po yan, hindi po siya malalaman ng kung sino man na nagre-record po kayo. Discreet? Tumango ang attendant sa tanong niya. Tila parang napag-isipan din naman ni Lay na kunin na lang din yon. Iniisip na baka magagamit niya ito sa panahong hindi inaasahan. Hindi din naman nagtagal si Lay sa footage room. Wala naman din siyang mahahanap pa. Yun na kasi ang huling footage at ang merong kuha lang dahil ang karamihan sa CCTV sa mall hindi na gumagana pa. Pagka-uwi naman niya, saka lang din naroon ang mag-inang si Phoebe at Aza. Hindi na kasi tumuloy ang dalawa kagabi dahil malakas ang ulan pati na ang ihip ng hangin. Tinawagan naman siya ng kapatid at ipinaalam na tumuloy ang mga ito sa inn na malapit lang din kung nasan sila kagabi. Tumugon din naman sila na ayos lang, gayong para yon sa ikabubuti ng kapatid niya at ng anak nito. Hello, Aza! Yan ang palarong tono ni Lay
nang makalapit sa anak ng kapatid niya. Aware naman siya na nandito na ang dalawa kaya dumaan na rin siya sa fast food chain na paborito ng mga ito. "What's this?" Nakangiting tanong niya sa batang nasa harap. Tila nabuhayan ang mukha ng bata at dali-daling inabot ang paper bag. "My favorite!" "Oh, ano sasabihin pagkatapos?" Tanong ni Phoebe sa anak. "Thank you po." Cute na saad ng bata kay Lay. Hindi na sila nagtagal pa sa labas dahil mukhang uulan naman, yung hindi maganda ang timpla ng panahon. It's supposed to be summer heat, kaso hindi. Parang naging rainy season pa. Nasa sala ang bata na makapasok na sila sa bahay. Si Phoebe at Lay naman tumungo sa kusina. "What do you want? Juice? Or tea? O gatas?" Tila nang aasar pa si Lay nang tanungin ng kapatid. "Ate naman juice na lang." Tumango naman si Lay sa sinabi ng kapatid. Kumuha ng mango juice si Lay sa ref nila. Ibinuhos yun sa isang baso. At nang mapuno, sa kanya yun binigay sa kapatid. Huminga naman ng malalim si Lay pagkatapos. Pansin yun ng kapatid niya ngunit hindi naman to nagtanong. "Dito na kayo maghapunan. Magluluto ako ng adobong manok. Paborito mo?" Matamis ng ngiti ni Lay sa kapatid na siya namang pagtango nito bilang sagot. "Ang mabuti pa ate, tulungan na kita dyan." Yun naman ang nagustuhan ni Lay sa kapatid. Marunong tumulong. Kaya naman pinagsaluhan nila ang kusina at nagtulungang makaluto. Habang naghihiwa ng panggisa si Phoebe, siya namang pagmarinate ni Lay sa manok. Habang nagtatawanan sila't nagkukwentuhan, siya namang pagkarinig nila sa tumatawang si Aiza. Pareho silang natigilan at napatingin sa isa't isa. Sinenyasan pa nila ang isa't isa na tignan kung sino ang kasama ng bata sa sala. Dahil sa pagkakaalala nila, mag-isa lang ang bata at nakalak ang front door. Napatingin si Lay sa kanyang relo at nakitang maaga pa para umuwi ang kanyang asawa. Kaya, mabilis na hinagilap ng babae ang kutsilyo na malapit sa kanya para maging sandata niya sa kung anumang kapahamakang nasa paligid nila. Ganoon din ang ginawa ni Phoebe, kumuha rin ito ng sariling kutsilyo bilang sandata. Naunang sumilip si Lay, paunti-unti. Kumakabog pa ang dibdib niya dahil hindi niya naman alam kung anong mararamdaman. Kung sakaling may kapahamakan, nakatabi ang bata. Nagbilang siya hanggang 3. Ngunit bago pa man siya makaabot doon, siya namang paghinga niya ng maluwag. "Lay!" Pagtawag sa kanya ng kanyang father-in-law na si Governor Ramirez. Katabi nito ang bata nang umingiti pa rin, kaya agad niyang tinago sa likod niya ang kutsilyo. She doesn't want to let the child know what's happening. "Pasensya na, hindi ako nakapagsabing pupunta ako rito. I was just thinking about paying a visit. Pero nagulat ako nang ito si AZ ang bumungad sa akin." Napatingin naman din si Aiza kay Lay. "Sorry, tita." Ngumiti naman din si Lay sa bata. "Ayos lang, si Gov naman yan Tila nawala din ang pangamba ng babaeng nasa likod ni Lay. "Gov," ngiting bati nito sa katabi ng bata. "Oh, nandito pala si Phoebe. Kailan pa kayo nakarating, iha?" "Kanina lang po. Kagabi pa sana. Kaso nga po'y malakas ang ulan pati yung hangin. Kaya nagdesisyon na lang po kaming huminto sa malapit na Indian sa Dahilayan." "Ay nako, ang layo pala ng pinuntahan niyo. Are you staying here in Cagayan de Oro for good?" "Hindi po, aalis po ako. Pupunta po ako sa labas ng bansa pansamantala." "To where?" "Malaysia po." "Oh, doon din papunta si Hiro." "Pinapapunta ko si Hiro doon para sa isang business deal. What if sabay na lang kayo?" Tumaas ang isang kilay ni Phoebe. "Talaga po?" "Yeah, baka malibre ka niya ng plane ticket." Biro ng matanda. Napatawa ng konti si Lay dahil alam niyang ganun talaga ang ugali ng kanyang asawa. Wala naman din sa kanya ang panlilibre nito sa iba. Para sa kanya baka nag-iensayo itong kunin ang loob ng mga tao.
Dahil may posibilidad na baka tumakbo rin ito sa politika. Oh yes, dapat sumabay ka na kay Hiro. Para pareho na lang din kayo ng flight. Walk-in din ba siya? Nagtatakang tanong ni Phoebe na tinanguan din naman niya. Mas sumaba pa ang diskusyon nila nang sumali na rin sa hapunan ng ama ng asawa ni Lei. Ika nga ng nakararami, the more the merrier. Mapatawa at gulat sa kwento ng gobernador, tila yon ang naging highlight ng kanilang hapunan. Hanggang sa nauna nang umalis ito, una na ito nagpaalam sa kanya at kay Phoebe. Nakatulog na rin si Iza, kaya hindi na nito nagawang magpaalam sa bata. Nang mawala na sa tingin nila ang gobernador, pinagsaluhan naman nila ang kusina. Nagtulungan sila sa paghuhugas ng pinggan at pagliligpit sa mga nasa mesa. Si Lei naman, nilagay sa isang container ang itinabi niyang ulam para sa asawa. At nang matapos na sila sa lahat, saka namang pag-upo nila sa pangdalawahang counterpart ng kitchen. Pareho sila nagkakape. Tila sa kawalan ng tingin. Ate, ayos lang ba talaga sa'yo na sasama ako kay Kuya Hiro? Oo naman no. Ako nang magsasabi sa kanya na ilibre ka ng ticket. May pambayad naman ako eh. May pambayad din si Hiro. Alam mo naman ang isang yun, gusto talaga nun mang libre. Nakakahiya eh. Napapailing pa si Phoebe habang nakahawak sa batok. Ba't ka pa mahihiya? Magkapatid tayo. Hiro is married to me. Tide. Pamilya kami, pamilya din ang turing niya sa'yo. You're like his little sister, kaya ayos lang, Phoebe. Tunay ngang parang kapatid ang turing ni Hiro sa kapatid niya. Dahil simula nang maikasal na silang dalawa, hindi nila pinaramdam na parang wala sa figura ang kapatid ng babae. Wherever they go, she's always there. Maliban na lang nung nagkaanak na si Phoebe. Hindi alam nila kung sino ang ama ni Iza. Ang sabi rin ni Phoebe, umalis lang daw ito at hindi pinanagutan na naging anak nito. That hurts. Ngunit syempre, swerte naman si Phoebe. Dahil hindi siya hinayaan ng nakatatandang kapatid. Hindi na rin hinintay pa nila ang kanyang asawa. Dahil alam niyang nag-overtime ito. Nabanggit nga rin ito, kanina ng kanyang biyanang lalaki. Mukhang malaki-laki nga ang gaganaping business deal dahil this oras na makauwi ang asawa niya. In-update naman siya ni Hiro kaya panatag ang loob niyang makakauwi ito ng ligtas. At bago pa man siya makaakyat, tiniyak niya munang maayos ang guest room kung saan naroon ang kapatid niya at ang anak nito. Tiningnan niya ang dalawa at napangiti na lang ng matamis. Mahimbing na natutulog ang dalawa at masarap yung panoorin. Parang isang pelikulang hindi nakakasawang ulit-ulitin. Nang makaakyat naman siya sa kwarto nila mag-asawa, saka lang din siya nakatanggap ng tawag mula dito. Sinagot niya agad ang tawag nang makapasok ng silid. Automatiko ang pagkagat niya sa ibabang labi. Hindi talaga siya nagsasawang makita ang asawa na nakasuit and tie. It turns her on. Ngunit hindi naman yun ang oras para magkalat gayong nasa isang bahay din ang kapatid niya at ang anak nito. I miss you. Yan ang bulong ng kanyang asawa sa phone. Malapit na sa screen ang mukha nito kaya napapatawa siya. I miss you too, my love. But don't be silly. Natatawa ako sa pagmumukha mo. Bakit? Nakataas ang isang kilay ng asawa niya na siyang mas ikinatawa niya. Sobrang lapit ng pagmumukha mo. Grabe ka naman. Parang bago sa'yo na malapit ang mukha ko ah. Baka nakakalimutan mo kahit di tayo sa phone nag-uusap. Magkalapit pa rin ang pagmumukha natin. Nagmamataray na sabi ng lalaki. But kidding aside, I miss kissing your lips. How it tastes. What? Excuse me, Mr. Ramirez. You miss my lips? Araw-araw mo nga ako hinahalikan. Hindi ka pa ba nagsasawa? Honey. Hindi ako magsasawa sa'yo. People may label me as the cringiest and clingiest man that ever existed. I don't care. Basta kung ako sa'yo naglalambing, people can tell whatever. Sa'yo lang atensyon ko, hindi sa kanila. Asus, ayan ka na naman sa mabulaklakin mong salita. Wala ka bang trabaho riyan? At naglalambing ka bigla sa tawag? Meron. Actually, it's break time. Break time? Ikaw lang mag-isa sa opisina mo?
I gave myself a break. Nagluto ako. I hope makakain ako pero wala ako dyan. Busy pa rin ako dito sa opisina para sa business deal sa 3 linggo. Tumango naman si Lay. I know. You do? Muli naman siya ang tumango. Dumalaw kasi kanina yung tatay mo. He surprised us earlier. Natakot pa nga ako kanina kung sino yung kasama ni Iza na tumatawa sa sala. Natigilan si Hiro at tila nabuhayan na muka. Nandiyan na si Iza? And just like Lay, Hiro loves Iza like his own child. Kanina lang sila nakarating. Dito na rin sila nagapunan at dito ko na pinatuloy. Good for them. Siya nga pala, di ba pupunta ka ng Malaysia? Tumango ang lalaki sa tanong ng asawa. Doon din pupunta si Phoebe. Hindi ko alam kung anong pupuntahan pero siguro gusto niyang mag-unwind pansamantala. Napatangu-tangu ulit ang lalaki. Isabay mo naman siya. Tila gulat ang ekspresyon nito sa sinuggest ng asawa. Hindi nito alam kung paano mag-react. I mean, ilibre mo na ng ticket para kahit pagka-uwi na lang, yung magiging babayaran niya sa ticket para makatipid, di ba? Pwede na magsabay kayo na uwi? Yun ay kung posible, but it's all up to you. Ayos lang yun sa'yo? Nakangangang tanong ni Hiro. Nagtagpo ang kilay ng babae at natatawa. Bakit naman hindi? Hello, you treat her like your little sister, right? Hindi ka naman siguro madamot para hindi pa unlakan ng libre yung kapatid ko. No, of course not. O siya, I will tell her that. Nasagot mo na yung plane ticket niya, okay? Tila masayang sabi ng babae. Ngumiti naman si Hiro. For him, kung anong nagpapasaya sa asawa niya, masaya na rin siya. Hindi na rin nagtagal pa ang tawag nila. Gusto nang tapusin ni Hiro ang trabaho para makauwi na. Sumang-ayon naman si Lay kaya nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Matapos ang sandaling yon, dinapuan na rin agad ng antok ang babae kaya nakatulog na. Kinabukasan nagising siyang nakayakap na sa kanya ang asawa. Napangiti naman siya nang makita ang malambing at maamo nitong muka habang natutulog. Maingat niyang tinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang muka ng natutulog na asawa. Gwapo pa rin talaga si Hiro. May katangusan ng ilong, maganda ang labi, kissable, makapal konti ang kilay. Maganda ang kulay ng mga mata nito. It felt like a jackpot for Lay the moment she was tied to him. You're fantasizing me this early, huh? Pangaasar ng kanyang asawa na siyang gumulat sa kanya. Napaawang konti ang labi niya. Sa kamahinang tinampal ang mukha nito. Hoy, excuse me? Ang assuming mo naman, sir. Talaga ako pa magpa-fantasize sa'yo? Mabilis naman siyang ninakawan ng halik nito at mahigpit na niyakap. Oh honey, you don't need to fantasize about me when you can do naughty things to me directly. Kasal tayo, remember? My body is yours, master. Master? Ang baduy mo naman? Hindi napigilan ni Lay ang mapahalakhak. Hindi baduy, no? I believe that it's common now in BDSM. Napanganga si Lay. How do you know that? Is that your thing now? Napabangon pa siya para interogahin ang asawa. Ang asawa naman niya ngayon nakaawang na ang labi. Mabilis nitong bumangon gaya niya. Umiling agad ito, tila praning. No, hindi yun ang ibig sabihin ko. It's some kind of endearment. Nabasa ko lang sa social media eh. Paliwanag ni Hiro habang napakamot pa sa batok. Muling humalakhak si Lay. Ang defensive mo nagdududa na ako sa'yo. Hindi nga. Teka nga, you're teasing me. So ibig sabihin alam mo rin. Ha? Hindi Natigilan din si Lay. Tila na back to you siya sa mga sandaling yon. Akmang tatayo na siya nang biglang hapitin ni Hiro ang bewang niya na siyang dahilan ng pagkabalik niya sa paghiga sa kama. Naningkit ang mga mata ng lalaki habang tinititigan ng asawang nakahiga. Namumula. Now it's his turn to tease her. Pasikreto ka pa. Ikaw naman pala ang ganon. Hindi nga. Humalakhak si Hiro. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Ayos lang sa'yo nga rin ako pero pag ikaw inasar, ikaw patong galit. Ikaw kasi. Ako na naman. Nakangiting tanong ni Hiro. But you know what, wife? Wala akong pake kung alam mo man yan.
O kung alam ko rin ba yun o hindi. Honestly, I know a bit about BDSM. Hindi ako na-impluwensyahan, ako mismo nag-explore sa internet kung ano yun. At kahit pa man alam natin yun pareho, hindi pa rin ako handang pahirapan ka. Tila may humaplos sa puso ni Lay sa sinabi ng asawa. Alam ko rin naman yung BDSM. Yung itatali-tali. May tulo ng kandila sa katawan, it seems painful. At di ko rin alam kung kakayanin ko. Ngunit siguro naman walang mawawala kung susubukan natin, di ba? Gulat namang napatingin sa asawa, si Hiro. You mean you're willing? Tumango si Lay. I'm willing if that adds thrill to our married life. Gawin na natin ngayon? Tila bumakas naman ang pagkasabik sa sistema ng lalaki. Gago ka, hindi pa ngayon, no? Nasa baba si na Phoebe. Di naman tayo magiging maingay. Tila nangungumbinsi ang tono ng lalaki na talagang desididong subukan ng sinasabing BDSM. Hindi na nakapagsalita pa si Lay nang biglang naglakbay ang kamay ng lalaki sa katawan niya. Naniga siya sa kinahihigaan habang dinadama ang bawat galaw ng kamay nito. Hanggang sa nangyari nga ang hindi inaasahan. Hindi nila alam kung ilang oras ang itinagal nila sa gawaing mag-asawa at na makalabas na sila ng kwarto, nakaligo na sila pareho. May mga ngiti sa labi nila habang tinatahak ang daan pababa. Hindi pa man sila nakakaabot sa kusina, tila hinaharana naman sila ng amoy ng masarap na ulam o kung anong putahe ng nagluluto. Sinundan nila ang pinagbulan ng amoy at nakitang si Phoebe ang nagluluto ng agahan. Bango ah! Puri ni Lay sa kanyang kapatid na siyang patuloy pa ring inaasikaso ang nilulutong fried rice. Good morning ate, Kuya Hiro. Ngiting bati ni Phoebe. Tumango si Hiro dito, ganon din si Lay. Ngunit naagaw agad ng pansin ni Lay nang biglang lumapit sa kanyang batang si Aiza. Good morning, Mommy Lay! Bati ng bata. Yumuko si Lay upang kargahin ito. Di naman kabigatan si Aiza. Gusto niya lang talagang binibaby ito kahit nasa 5 years old na ang bata. Good morning, baby Aiz. Aniya at hinalikan pa ito sa pisngi. Nagtungo na sila sa dining. Iginiya ni Lay paupo si Aiza habang hinihintay naman din ni Hiro na maupo si Lay para ito rin ang igiyan nito. Ngunit nawindang naman agad ang lahat sa tanong ng bata matapos ang ilang sandali. Mommy Lay, ang scary pala ng mga dogs ng neighbors kagabi. Inosenteng sabi ni Aiza na siya na may kinabigla ng lahat. Bakit baby girl? Maingay po sila last night. Nagising po ako. Hindi po ako nakasleep ng maayos. Hindi po ako lumabas kasi scared ako. Napaubo naman si Phoebe at Hiro. Si Lay naman napatanong sa sarili. Masyado bang mahimbing ang tulog ko at di ko narinig yun? Nasaan ba si Mommy Phoebe mo? Tanong niya sa bata. Ngunit nagkibit balikat lang ito. Di ko po alam, baka nagwiwi siya nun. Nakabalik naman po siya after mawala yung ingay ng dogs. Pawis po siya, siguro na scared din sa dogs. Napatingin naman si Lay sa kapatid. Napatango naman din siya sa sagot ng bata. Habang ang kapatid niya napayuko. Natigilan din. It's also understandable though. Baka nga baby, scared din ang Mommy Phoebe mo sa mga dogs. Nakagat kasi no ng mommy mo. Those days were still vivid to Lay. Alam niyang may trauma ang kapatid. Sa tuwing makakarinig ng tumatahol, automatiko ito nagtatakip ng tenga na maya-maya'y pagpapawisan. Patuloy pa rin nagpapatherapy si Phoebe para mawala ang trauma sa aso. Siguro hanggang ngayon ganun pa rin. Kaya naman nagsimula na sila sa pagkain nang ihain na ni Phoebe ang pagkain sa mesa. Tinulungan pa ito ni Lay para hindi na ito mahirapan masyado sa paghahain. At habang kumakain, tila natahimik ang buong hapag. Ang tanging naririnig lang ay ang pagtunog ng kutsarang tumatama sa pinggan. Kaya si Lay na ang bumasig sa katahimikan. Takot ka pa rin pala sa mga aso? Tanong ni Lay sa kapatid. Tinanguan din naman yun agad ni Phoebe. Nakakatawa nga ate. Parang wala nagawa yung therapy sa akin. Takot pa rin ako sa aso. Kahit nasa malayo napapaatras ako. Kapag tunog lang, ayun, tiklop ako. Napatango si Lay bilang tugon. I understand.
Hindi naman din kasi madali ang proseso ng pagkawala ng trauma. It takes time. Baka sa susunod mawala na yan. Oo nga ate, yan din yung nababasa ko online. Itong homeschooling pala ni Aiza. Give me a heads up. Kapag sasabay ka kay Kuya Hiro mo, ako nang bahala sa sked for Aiza. Same pa rin naman ate, wala nagbago maliban sa mga guru niya. Online pa rin ate. Yun yung mas prefer ko. Ganon din yung magiging takbo ng sayo. Kaya ayos lang din na magiging flow pag nasa iyo si AZ. Akmang may sasabihin pa sana si Lay nang biglang narinig ang pagring ng cellphone niya. Mabilis siyang tumayo upang tignan kung sino ang tumatawag. At nang makita niya nasa caller ID, mabilis niyang sinagot yon. Yes, Chief. May ibang witnesses na handang tumulong sa atin. Sa sinabi niya ni Chief, na pulis na tumutulong sa kanya, tila nabuhayan siya. A spark of hope ignites her heart. Kailan sila available para sa questioning, Chief? Signal mo na lang hinihintay namin, ma'am. Kapag sasabihin mo handa ka na, ihahanda na po namin ang opisina. Sige, Chief. I-up na po natin yung witnesses for questioning. Gusto ko malaman ang mga nalalaman nila. Matapos ng masinsinang pag-uusap, agad niyang pinatay ito. Bumalik siya sa dining at nasa kanya ang mata ng mga taong naroon. Sorry, may kinausap lang. May leads na raw. Nagtagpo ang kilay ni Phoebe at Hiro. You're still investigating, ate? Tanong sa kanya ng kapatid kaya tumango siya. Yes, I have to find where Papa is. Pero ate, matagal na yun. Kahit na. Baka nandyan lang siya sa tabi-tabi. Nagtatago. Hindi ko nga alam kung anong pagtataguan. But I hope, once I found him, hindi siya takot. Ba't naman siya matatakot? Singit ni Hiro. Nagkibit-balikat si Lay. Because of the trauma, I guess. May mga tao sa likod ng pagkawala ng Papa. How can you tell? His disappearance is not just a one-man act. Nung chinek ko ang footage na isang butik sa mall, naroon siya. May binili siya, ngunit matapos nun para may natanggap siyang tawag, at pagkatapos nun, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Anong sabi? Sinabi niya babalik lang daw siya. Tapos pagkatapos nun wala na. I tried to ring him up. Pero puro cannot be reached. Baka may nilakad lang te o nag-travel? Phoebe, kailan nagta-travel ang Papa na hindi nagpapaalam? And really? Aabot pa ngayong 5 taon na ang nakakalipas simula ng pagkawala niya? I really don't believe he traveled or whatever reason there is. May kutob ako at malakas yon. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba o hindi. Natahimik naman ang buong hapag pagkatapos nun. Maging si Aiza na bata inoobserbahan ng mga nagaganap sa harapan niya. Inosente pa ang pag-iisip niya, kaya hindi niya masyadong magawa ang pagsingit sa istorya ng mga nakatatanda. Nang matapos ang agahan, sabay-sabay silang nagligpit. Tinulungan ni Hiro ang kapatid niya, habang siya naman inaasikaso ang batang si Aiza. Pinaliguan niya si Aiza sa pool kaya pareho sila nakatupis. Mami Lay, are you mad kanina? Inosenteng tanong ng bata. Di naman. Bakit? Kasi nag-raise po kayo ng voice, kaya nag-think po ako na baka mad po kayo sa nangyayari. Napangiti naman din si Lay sa bata at niyakap ito. Talagang totoo nga ang sinabi ng nakararami, na mas madaling makaramdam ang mga bata. Hindi man alam ang buong konteksto. Kapag yun ang nararamdaman nila, yun agad ang itatanong nila. Gusto nilang makakapa ng sagot sa inosente nilang pag-iisip. Sorry po. Kung nag-ask ako. No, it's okay. I'm sorry din. Na-overwhelm lang si mommy, baby. Wala kasi ang lolo mo. Hindi namin alam kung nasan. But I'm still hoping na sa lalong madaling panahon makabalik na siya. Yung nag-call po sa inyo, yung witness po? Yung chief, baby. Pulis yun. Sinabi niya sa akin na may witness na raw. Yung tutulong sa akin. Pagpapaliwanag niya na tinanguan naman ng bata. Unti-unti nitong naintindihan ng lahat. Hanggang sa napalingon na lang sila, nang biglang lumabas sa bahay sina Hiro at Phoebe, parehong pawisan. Nag-exercise lang ako saglit sa kwarto. Ngiting paliwanag ni Hiro bago dinaluhan ng asawa, saka hinalikan sa labi bago nag-dive sa pool na pang-adult. Pasensya na
Nainitan ako bigla kaya nagbasa ako ng tubig bago pumarito. May yelo naman sa ref. Pwede mo namang kunin yun kapag nainitan ka. Mas nakakatulong daw yung yelo. Yun na sana yung ginamit mo para mawala ng konti yung init. Grabe pa naman itong panahon natin ngayon. Uulan tas iinit bigla. Nakakasakit na sa ulo. Ay sinabi mo pa ate. Ganyan din ako nung hindi pa kami nakarating dito na Iza. Siya nga pala te, birthday pala mamaya ni Gov, ano ibibigay mo? Saglit namang natigilan si Lay, muntikan niya na makalimutan na birthday ng governor. Oh my God, hindi pa pala ako nakakabili ng gift. Samahan mo ako mamaya pag makabalik ako ah. Bakit? Saan ka pupunta ate? Sa presinto. Doon kakausapin yung mga witness na nakuha ng chief. Willing silang magbigay ng pahayag, kaya paunlakan ko. Baka sakali madali ko makita ang papa. Kapag malalaman ko na yung pahayag nila. Naniniwala ka pa rin ba ate? Paano kung maling impormasyon ang mabibigay nila? Paano kung umasa ka lang? Huminga ng malalim si Lay. Alam niyang ganoon nga ang magiging eksena. Hindi niya rin naman alam masyado kung talaga bang hinanda niya ang sarili kapag nagkataon. Susubukan ko, Phoebe. Walang masama mangyayari kung susubukan natin, di ba? In fact, their answer might be some clues. Posible makatulong o hindi. Pero it helped me somehow. Na muling buksan ang pag-asa sa puso ko. Tumango naman din si Phoebe sa sagot ng ate niya. Hanggang sa iniwan na ni Lea ang nakababatang kapatid upang saluhan sa pang-adult na swimming pool ang asawa. Naghabulan pa ang mga ito bago naisipan ni Lea na mauna nang umahon mula sa tubig dahil gusto niya nang marinig ang pahayag ng mga nasa estasyon ng pulis. Good morning, Chief! Bati niya nang makarating na siya sa interrogation room. Sa harap din ng chief, may dalawang sibilyan na siya namang nakahalukip-kip. Tila ba may hinihintay? Agad namang naisip nila na baka ito na nga ang mga witness na sinasabi ng chief. Good morning din sa inyo. Bati ng babae sa dalawa nang nakangiti. Hindi naman siya madamot sa smile niya. Hanggat hindi harmful ang taong ngingiti siya. Good morning din, ma'am. Hindi na nagpaligoy-ligoy pat inumpisahan na kaagad ng chief ang pagtatanong patungkol sa mga nakita nila. Sa gabi po kasing yun, doon sa may tahimik at bakanting lote, may narinig po kaming kumusyon doon pero hindi naman po siya malakas talaga na magkakagulo lahat. Parang may alitan o ano. Saan to lugar na to? Sa Neway Street po. Continue. Pagkatapos naman po nun, tila may narinig kaming putok. Hindi nga po ako sure kung putok ba yun o kung ano, basta may kalakasan. Sa street din po kasi na yun. Hindi magkakalapit ang mga bahay. Kaya nung napadaan ako nung gabing yun, automatiko akong tumakbo. Napatango-tango din naman ng hepe at ang babae sa sagot ng isa. Ako naman po, nasa madaling araw na yun na makauwi ako galing trabaho. Same street, kaso wala nang komosyon gaya na sinasabi ng isa kanina. Pero ang naabutan ko lang, nakita kong may dalawang lalaki na parang may kinakargang mabigat sa isang sasakyan na kulay pula. Old model na po yun. At sa kinakarga naman nila, tila mahaba yon. Nasa loob ng isang mahabang bag. Parang pang isahang tao, yung kasya sa bag na yon. Tila napapalunok naman ng matigas si Lay. Dumagundong ng mabilis ang kanyang puso. Ngunit mabilis naman siyang kumalma, pinanatag niya ang kanyang loob. Yun lang ang naging pahayag ng mga nakuhang witnesses ng hepe. Gusto niyang kalmahin ang sarili, ngunit hindi niya magawa. May mga pahayag, pero nararamdaman pa rin niyang sobrang layo pa talaga para makita niya kung nasa ng ama niya. Ayun na lang muna sa ngayon, Miss Lay. Sa kasalukuyan, pinapatrack namin ang naturang sasakyan sa CCTV. Saka na lang po namin kayo sasabihan na bumalik dito kapag may dagdag ng ebidensya. Huminga naman ng malalim si Lay. Nasasakal siya sa mga emosyon niyang hindi niya mailabas ng tuluyan. Ang daming mga ganap na hindi niya alam kung konektado pa rin ba sa pagkawala ng kanyang ama. Tipid lamang ang pagngiti ni Lay dahil mukhang wala siyang magagawa. Kailangan pa niyang habaan ang pasensya niya. Umuwi na muna si Lay sa bahay nila upang kunin si Phoebe dahil isasabay niya ito sa pagbili ng regalo para sa governor mamaya. Hindi na rin mamomroblema pa si Lay sa susuotin. Nakabili na siya noong nakaraan. Kaya naman na makuha niya si Phoebe at Iza, agad naman silang nagtungo ng mall.
Ang una nilang pinuntahan isang clothing shop kung saan hinahanap ni Phoebe ang isusuot niya at ng bata mamaya. Ngunit sa dinami-rami ng choices, hindi naging malabo ang pagpili nila na susuotin ni Iza. Hanggang ang natira na lang ay si Phoebe. Ano ba kasing gusto mong suotin? Natatawang tanong ni Lay sa kapatid habang pumipili pa rin. Huminga ng malalim si Phoebe sa bumagsak ang magkabilang balikat. Hindi ko nga alam ate, plano ko sana mag-backless dress mamaya. Kaso wala namang silk version nito. Napaawang ang bibig ni Lay. Tila na sorpresa sa mga gustong pananamit ng kapatid. Wow! Ganyan na pala ang gusto mong suotin? Oo naman ate, no? At saka yun din naman na uso ngayon, yung mga backless. Napapatango naman si Lay bilang tugon. Sang-ayon din naman siya sa sinabi ng kapatid na uso ngayon. Yun kasi ang nakikita niya sa ibang tao, maging sa social media. Sabay na lang din silang napalingon nang lapitan sila ng isang sales lady. Hello ma'am, may new arrival po kaming backless dress na silk po yung telang ginamit. Hindi pa nga lang po namin na display pero pwede naman po namin kunin sa stockroom kung gusto niyo pong kunin. Tila nabuhayan ng sistema si Phoebe nang sabihin niyo ng sales lady. Napatingin ito sa kapatid na siyang tumango. Tila suportado sa kung anong desisyon nito. Kaya mabilis niyang sinabi sa sales lady na gusto niyang makita ang dress. Kaya naiwan na lamang silang naroon ni Iza sa upuan sa labas. Nakangiting tinignan nila ang pamangkin. Kaya yumuko siya at lumuhod para lumibel sa bata. Gusto mo ba yung dress mo? Tanong niya kay Iza na masayang tumango sa kanya. Opo, maganda po dress ko po. Thank you, Mami Lay. At nang matapos silang magyakapan, tila may naging realization si Lay sa sandaling yun. Habang pinagmamasdan niya ang pamangkin, hindi niya maiwasang mag-isip na parang may parte ng bata na kamukha ng asawa niya. O baka naman sa isip niya lang yun. Ngunit tinitigan niyang muli ang bata. Tila parang may hawig talaga. Alam mo, hindi ko alam kung pinaglihi ka ba ng mami mo sa daddy hero mo? Natigil lamang ang mga nasa isip niya nang makabalik na sa labas si Phoebe. Dala ang isang burgundy silk backless dress. It's sultry. Na alam ni Lay na malakas ang magiging hatak ng kapatid sa atensyon ng karamihan mamaya sa party. Hindi na rin sila nagtagal sa shop na yon. Binayaran na lahat sa kaumalis. Kumain pa sila saglit sa isang known fast food chain, saka dumiretso sa isang gift shop. Mabilis namang nakapili sila ng bibilhin. Dalo na lang muna ang kanyang ibibigay sa biyan ng lalaki. Dahil nakapagbigay na siya ng tayo nung nakaraan, bilang regalo nito. She was smiling as she was looking anywhere at the store. Hanggang sa unti-unting nawala ang kanyang ngiti, nang makita niya kung sino ang nasa harap ng shop. Ang ex yun ni Hiro. Nakatayo lang ito habang mariin ang titig kay Lay. Hindi naman din nakaramdam ng kaba ang babae. At sinuklian pa ito ng tipid ng ngiti. Ngunit mismo ang pagngiti rin, hindi niya alam kung sigurado ba talaga siyang hindi niya makapaang tunay na dapat na maramdaman sa sandaling yun. Lumabas siya na makitang abala ang kapatid at ang pamangkin niya sa loob. Hey, long time no see. Bati niya na nakangiti, ngunit seryoso pa rin talaga ang mukha nito. Tila ba hindi niya malaman kung galit ba o hindi? You should be careful, Lay. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa likod mo. Dapat hindi ka rin mabilis maniwala sa mga bagay-bagay. Dapat di ka magtiwala sa mga taong akala mo'y mapagkakatiwalaan mo. Saad nito, saka umalis, iniwan siya sa ere na nagtataka. Anong ibig nitong sabihin? Napailing na lang siya habang ganun pa rin ang iniisip. Isa yung palaisipan na hanggang makauwi sila, hindi yun nawala sa isipan niya. Sino ang hindi pagkakatiwalaan? Tanong niya sa sarili. Ngunit hindi naman niya alam kung sino ang hindi niya dapat pagkatiwalaan. Everything is fine. May tiwala siya sa mga nakapaligid sa kanya. Ngunit sa sandaling yun nagdadalawang isip siya kung dapat nga ba niyang paniwalaan ang mga nakapaligid sa kanya. 5:00 na at bihis na si Lay. Her dress is way more sultry than her sister's. Isang itim na dress na hapit sa katawan niya ang suot. At may hanggang hita ito na slit na siya namang nagpa-flex sa kagandahan at kakinisan ng kanyang balat. Nasa pagsuot niya ng hikaw nang biglang nagulat siya nang may dumampi na labis sa kanyang leeg.
Pinanood naman niya ang asawa sa vanity mirror. Hindi ito lasing ngunit tinignan niya ang mga mata nito. Tila nalalasing ito habang patuloy na hinahalikan ng bawat parte ng balat ng kanyang leeg. We can't make out now. Ayos na ang lahat. Her husband groaned like a child. Hindi ba pwedeng quickie? Mamaya na pagka-uwi. Sagot niya sa kahinarapang asawa at siniil ng halik sa labi. Malalim at may kapusukan ng halik na yon. Ngunit nagtagal yun ng 2 minuto. For now, yun na lang muna may bibigay ko. Tumango naman ito sa kadumila pa sa pang-ibabang labi nito. It tastes fine, honey. Sarap ng labi mo. Napaawang naman ang labi ni Lay sa kanapatawa. Bolero. Hindi na sila nagtagal pa at bumaba na. Nakita naman nila naghihintay na pala ang kapatid niya at si Aiza habang nakaupo sa couch sa sala. Agad silang lumabas ng bahay at naghintay sa may kalsada. Hinihintay nila si Hiro na ilabas ang kotse sa garahe. At nang tuluyan na ito nasa kalsada, sumakay na sila. Ang kapatid at pamangkin ay nasa backseat, habang siya na may nasa front seat sa tabi ng asawa. Nahangiti pa siya habang kinukulit ito. Ngunit nawala lang din unti-unti ang ngiti niya nang biglang nahagilap niya ang itsura ng kapatid sa rearview mirror. Hindi niya napinansin pa yon. Hindi niya naman alam kung anong meron. Pero hinayaan niya ang seryosong mukha nito habang nakatingin kay Hiro. Nang makarating, agad naman sila nagpark sa tabi ng kalsada. Naunang lumabas sina Lay, Phoebe at Aiza nang biglang makatanggap ng mensahe ang babae. Tila nanginig naman si Lay nang makita ang isang litrato sa mensaheng natanggap niya. Ang litratong hindi niya alam at hindi niya inaasahan. Napalunok siya at muntikan ng matalisod nang hawakan ni Phoebe ang braso niya. Ate, ayos ka lang? Concerned na tanong nito. Dahan-dahan siya nagangat ng tingin. Tears pooled in her eyes, pero ngumiti pa rin siya. Nasasaktan siya. Hindi lang mababaw na uri ng sakit, kundi yung uri ng sakit na mamamatay ang isang tao kapag hindi niya kakayanin. Mabuti na lang at off na ang kanyang phone sa sandaling yon. Pilit ang ngiti at pilit ding tumango sila bilang pagsagot. God, what have I missed para maging ganito katanga? Ani niya sa sarili. Masakit man sa kalooban ngunit pinagpatuloy pa rin nila ang pagpasok sa loob ng party. Ang lahat ng emosyon niya tila ba parang nakabote na mahigpit ang pagkakatakip. Hindi niya mailabas yun na paunti-unti. Kaya siya nasasakal. Kaya naman na makapasok, mabilis siya nagpaalam sa kapatid na magbabanyo lamang siya. Sinabihan din naman siya na babatiin muna nito ang gobernador. At doon sila hanapin ni Aiza. Nang mahagilap na nila ang banyo, inilak niya ang cubicle na pinasukan niya at doon humagulhol. She cried so hard. Doon niya lang nalabas ang emosyon niya nang pinagsusuntok niya ang matigas sa dingding hanggang mamula ang kanyang kamay. Mabuti na lang talaga at malakas din ang tugtog ng musika sa party ng governor. Kaya hindi siya narinig. Akala niya, yun na ang revelasyong matatanggap niya. Nang bigla siyang may natanggap na isa pang mensahe na lalong nagpaiyak sa kanya. Ang sabi sa text, "You should ask your husband and sister about the disappearance of your dad." Mas lalong bumigat ang kalooban niya nang nabasa yon. Bakit? Bakit ganito? Anong nagawa ko sa lahat yung buhay na to para ganito ako masaktan? Gigil niya ang saad hanggang sa muli niyang sinuntok ang dingding. Dumugo na ang kanyang kamay sa pagsuntok sa tiles. Tila wala siyang naramdamang kahit anong sakit o hapdi na dulot nun. Ang mas masakit, puso niya. Hindi niya alam kung ba't ang lakas ng tiwala niya sa nakapaligid sa kanya. Gayong ito naman pala magtatraidor sa kanya. Kaya naman pala nasabi ni Aiza na may mga asong nag-iingay. Sila pala ng mga gago. Now it makes sense. Kaya pala may pagkahawig ang bata kay Hiro. Dahil anak nito ang bata. Aniya sa isip. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Lay matapos sa mga sandaling yon. Gigil ang nararamdaman niya sa sistema. Mga traidor at mga misteryosong koneksyon sa pagkawala ng ama niya na hindi niya alam kung may kinalaman ba ang asawa at kapatid niya. Sa purse niya, dala niya ang glasses na nabili niya sa isang shop. Yung may kamerang lihim na nakatago.
Matapos niyang ayusin ang makeup, agad niya yung sinuot. Hinugasan niya ang kanyang sugat pero tila hindi naman nawala ang agos ng dugo. Sa paglabas niya, hinanap ng mata niya ang asawa. Nakita niya itong nakihalubilo kaya pumunta siya roon. Ngunit bago pa man siya makalapit, tila nasa kanya na ang mata ng kanyang asawa. Nakatitig ito sa kanya at nakangiti. Ngunit nang bumaba ang tingin nito sa kamay niya, nawala agad ang ngiti ng lalaki at mabilis siyang dinaluhan. Sinubukan itong hawakan ng kanyang kamay at ang kanyang bewang pero umilag siya. Dahilan para magtagpo ang kilay nito. What happened to your hand? Tabi, babate ako sa ama mo. No. Let's clean your wound first. Napatawa siya ng sarkastiko. Saka nagangat ng tingin sa asawa niya. Bakit pa palilinisin yung isang bagay kung hindi mo malinis-linis yung sarili mo? Let's say, malinis ka sa pisikal na anyo. Ngunit ang mga gawin mo hindi. Saad niya, sa pabulong na paraan. As much as she liked to go wild, ayaw niya mag-iskandalo. Talagang kapatid ko pang sinawsawan mong hayop kang gago ka? Naggangalit na dagdag ni Lay. Tila napaawang naman ang bibig ng lalaki. Ano? Nakagat mo yung dila mo? Wala ka masabi? Kasi totoo? How? May nagsabi sa akin. Bakit? Kung di ko pa ba alam ngayon, magpapatuloy pa rin ba kayo, ha? Tang ino mo. Napaatras naman si Hiro nang suntukin siya ni Lay sa dibdib. Agad namang lumapit sa kanya ang kapatid. Ate, ano? Hindi pa natapos ni Phoebe ang karugtong nang bigla itong sampalin ni Lay. Mag-asawang sampal para sa kapatid niya na manluloko at manggagamit. Ate, kayong dalawa, anong kinalaman niyo sa pagkawala ni Papa? Napatingin naman sa paligid si Hiro. Saka mabilis na hinila palayo sa mga tao ang dalawa. Pumasok sila sa isang kwartong sila lang at sa pagkakaalam ng lalaki, soundproof ito. Honey, it's not what you... Huwag mo ako matawag-tawag na honey, nandiri ako sa'yo, hayop ka. Talaga hindi ka na kontento sa akin, nagawa mo rin sumausaw sa kapatid ko? Ano? Nainganyo ba kayo magtagu-taguan mula sa akin, ha? Nagawin niyo akong tanga na ang batang si Asa pala, anak mong hayop ka, tang-ina ka. Ate, sorry. Singit ng kapatid niya. At ikaw naman? Hindi ko alam kung kailan pa eh. Ngunit kung iisipin, 5 years na kaming kasal ni Hiro, so ibig sabihin may ugnayan na kayo simula nung engaged pa lang kami? At si Papa, anong connection niyo sa pagkawala niya? Pakiusap lang. Kahit yan, huwag niyo nang itago. Lay, sabihin niyo na, mga hayop kayo. Tumaas ang boses niya, habang umiiyak pero hindi humahagulhol. Sobrang sikip ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung makakaya pa ba niya ang sakit. Huwag niyo nang itago sa akin to. Yung tungkol kay Papa, please lang. Kahit yan lang. I killed him. Yan ang direktang confession ni Hiro na nakayuko at umiiyak na. Nalaman niyang may ugnayan kami ni Phoebe. I was scared na baka sabihin niya sa'yo, mawawala ka sa akin. Napaawang ang bibig ni Lay sa nalaman. Napaluhod siya ng wala sa oras dahil sa nalaman. Hindi, Hiro. Hindi yan totoo. Yan naman ang segunda ng kapatid niya. Ako ang pumatay kay Papa, ate. Natatakot ako nun eh. Hindi ko naman sinasadyang puputukin yung baril. Nabigla lang ako nang tumaas yung boses niya. Nanlulumo ang kalooban ni Lay sa mga nalalaman niya ng sandaling iyon. Mga hayop kayo. Mga hayop kayo. Magbabayad kayo. Ang mga hayop na shit. Demonyo kayo. Pinatay niyo yung tatay ko. Tatay natin, Phoebe. At ikaw. Hinagilap niya si Hiro. Saan mo dinala ang ama ko? Saan mo dinala yung ama ko, Hiro? Sagot. Parang awa mo na sagutin mo. Kung hindi, papatayin din kita. Nilibing ko siya. Sa may ilog. Nasa loob ng sasakyan ang katawan niya. Doon ko hinulog ang sasakyan. Sinubukan siyang lapitan ni Hiro. Si Lay naman, agad na umatras. Hindi ito nagpahawak. Kusa siyang umatras papalayo sa asawa niya. O matatawag pa ba niyang asawa ang lalaking sangkot sa pagkawala ng kanyang ama? Ang lalaking ginawang kalaguyo ang kapatid niya?
Sobra-sobra na ang nalaman niya. Hindi inaasahan na naging revelasyon ng gabing yon. Nang magtawag na ng pulis si Lei, hindi naman din umangal ang kapatid niya at si Hiro. Marahil tanggap na nilang lahat na dapat nilang pagbayaran ang ginawa nilang kasalanan. Lumipas ang ilang buwan at si Lei na nag-aalaga kay Eiza. Ang ina kasi nito'y nasa kulungan at naghihintay na lang ng Judgment Day. Ang asawa naman niya ganun din. At kahit sirang-sira na ang apelidong Ramirez dahil kay Hiro, hindi pinagpiyansa ng governor ang anak. Wala rin naman kasi itong magagawa dahil kuhang-kuha ang lahat sa glasses ng babae. May ebidensya at yun ang malakas na kapit sa hustisyang gusto niyang makamit para sa kanya at sa kanyang ama. Hindi pa man ganap na single si Lei dahil patuloy pa rin pinoproseso ang annulment nila ni Hiro. May nakilala naman siyang muling nagpatibok sa puso niya makalipas ng ilang taon. Masamang tignan para sa iba na ilang taon pa lang ang lumilipas pero tumibok na muli ang puso niya. Sa totoo lang wala namang mali doon, lalo na tao lang din naman siya at may kakayahan siyang umibig sa sino man. Tumunog ang doorbell, nasa kusina siya at nagluluto pero iniwan niya ito saglit upang tignan kung sino yon. At nang buksan niya ang pinto, tila napawi ang hinanda niyang ngiti nang makita niya ang governor. Ang mga mata nito, parang may halong concern at takot na makita ang babae. Anong ginagawa niyo dito? I just thought of paying a visit. Bakit po? Nag-aalala ako. Di ko na po yan kailangan, ayos na po kami. Yumuko ang matanda sa kanapalunok. Nagsisisi naman ang babae sa malamig niyang pagtrato dito. Pero talaga namang valid yun. She hated her husband, as well as his father. Dahil wala naman siyang tiwala sa mga Ramirez, wala na. Hindi niya alam kung may kinalaman ba ito sa pagkawala ng ama niya. Tama nga ang sinabi ng ex ni Hiro. Hindi dapat niya pagkatiwalaan ng mga taong akala niya pwede niyang pagkatiwalaan. Kung gusto niyo po makita ang apo niyo, papayagan ko kayo, pero dito lang sa bahay. Bibigyan ko kayo ng 1 oras na makasama siya. Saad ng babae bago tumalikod. Iniwang nakaawang ang pinto. Nabuhayan naman ang matanda. Taimtim na nagpasalamat. Alam naman din kasi ni Lei na gusto lang nito makasama ang apo. Gayong nalaman din ito na anak nga ni Hiro kay Phoebe, na kapatid niya ang bata. Redesign na rin ang bahay nila mag-asawa. Nakita ang nasa sala mula kusina. Kumbaga, inalis niya na ang disenyong may harang upang mabantayan ng mas maayos si Eiza. At habang nagluluto siya tila nagsalita naman ng governor. Alam ko hindi mo paniniwalaan ang sasabihin ko. Ngunit wala akong kaalam-alam sa pagkawala ng ama mo. Pero alam ko ang nangyari sa pagitan ng kapatid mo at sa anak ko. Pag-amin nito, pero bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Natatakot ang anak ko mawala ka sa kanya, kaya nakiusap siyang huwag kong sabihin sa'yo. Takot, pero tinikman ang kapatid ko. Bakit takot lang po na magkaroon ng kauna-unahang history na hindi siputin sa altar? Hindi po siya natatakot na mawala ako. Natatakot po siyang maapakan ng ego niya. Magkaiba po yun. Pero minahal ka niya. Kaso ginawa nila akong tanga. They took advantage of my goodness to continue their affair. Hindi na nila dapat tinuloy yun eh. Pero tinuloy pa rin. Siguro, alam niyo naman po siguro yung likas na ugali ng lalaki, di ba? Lalaki din naman ho kayo. Kapag nagawa niyang tumikim sa iba, kahit anong ayaw niyo, talagang babalik at babalik pa rin sa ganoong kaugalian. Hindi yun nawawala kahit pilitin niyo mambaguhin ang sarili niyo. Kapag nasanay na, imposibleng mawala. Maliban ko magpapa-therapy. Look at your son now. Imbis na patungong Malaysia, napunta sa kulungan. Charge of adultery and murder. Pareho sila ng kapatid ko mabubulok sa kulungan. Napalunok ang matanda. By any chance, do you think the day of you forgiving them will come? Napatawa muli ang dalaga sa kaumiling. Kung nabubuhay ang ama ko, siguro madali yung magpatawad. Pero ako hindi. Malaki ang naging kasalanan nila para bulagin at manipulahin ko ang sarili at sabihing ayos lang. Kahit pa manadarating ang panahon na makakalabas sila ng kulungan, kahit na maghilom ang sakit na nararamdaman ko, hindi ko pa rin sila patatawarin. Ang sama nila. Pareho sila. Hayop sila. Hindi ko kaya magbukas ng puso ulit para sa kanila.
Naiintindihan din naman yun ng matanda. Valid lahat ng sinabi at nararamdaman ng babae. Pero wala naman ito magagawa roon. At bago pa man matapos ang oras, tila may nag-doorbell naman. Mabuti at tapos na siyang magluto, kaya mabilis niyang tinungo ang front door at binuksan yon. Bumungad sa kanya ang isang nakatayong figura na may nakatakip na bouquet sa muka. Napangiti siya. Alam niya na kung sino yon. Nakahalukip-kip naman din siya habang hinihintay na ilabas ng taong yon ang mukha nito. At nang gawin nito yon, napangiti na lang siya. Happy month, sir. Yan ang sabi ni Leon na makalapit sa kanya. Si Leon, anak na mag-asawang Constantino. Parehong malaki ang pangalan. Sa bansa, prosecutors ang ina at ama nito. Maging ang lalaki, ganun din na makapagtapos sa eskwela. Nagkakilala ang dalawa nang minsang magtagpo ang kanilang landas sa isang opisina sa Hall of Justice. Kaibigan nito ng attorney na may hawak sa kaso niya at doon sila nagkalapit. Isang smack kiss ang ginawa nilang dalawa sa kanagyakapan. Pinatuloy na ng babae ang binata sa pamamahay nito. Mabilis naman ding yumakap sa binti ni Leon si Aiza. Just like Lay, maayos din ang pagtrato ng binata sa bata. Ini-spoil nga rin ito sa pamamagitan ng pagbili ng mga laruan ng bata at pagpunta ng theme park. They also went to Disneyland together. Kung titignan, para silang isang buong pamilya. Aalis na sana ang ama ni Hiro nang biglang magsalita si Lay. Dito na po kayo mananghalian. Tayo-tayo lang din po kaya samahan niyo na po kami. Tila nabuhayan ang matanda sa alok ng babae, pati na rin si Aiza. Alam din kasi ng bata na hindi maganda ang pakikitungo ng kanyang Mommy Lay sa lolo Gov niya. Kaagad namang nagsalaw ang lahat sa pagkain. May tawanan at kwentuhan, nakakasali naman ang matanda sa usapan. Sa totoo lang, it takes time to heal the pain that one person feels. Ang trauma at lahat-lahat hindi madali. Ngunit masaya din naman si Lay, dahil kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam sa paglipas ng panahon. May nobyo siyang nagtatrabaho sa korte. Tumutulong sa mga tao na makakamit ng hustisya. At isa pa, may bata siyang tinuturing na parang sarili niyang anak. Doon pa lang, alam niyang kahit sa lahat na nangyari pinagpala pa rin siya. May nagmamahal sa kanya, may minamahal siya. At para kay Lay, sapat na yon para magpatuloy siya sa buhay. The end.